araw, Senmates. Ako si Rika Mibanghon. At ako naman si Jasmine Trinidad at ito ang CEN Balita. Narito ang mga balita na aming hatid sa araw na ito. Ang barangay Bagong Sikat ay labis na nakakaranas ng pagbaha, dulot ng matitinding pag-ulan at pagtaas ng tubig sa mga ilog at kanal kasunod ng mga nagdaang bagyo. Dahil sa malakas na pag-ulan, kasabay ng pagtaas ng tubig ay nabaha ang mga kalye. Ayon sa mga otoridad, ang mabilis na pag-ulan kasama na ng kakulangan sa drainage system ang nagpapalala ng sitwasyon sa lugar. Maraming residente ang naapektuhan ng pagbaha, ngunit patuloy naman silang inaalalayan ng mga lokal na opisyal. Sa ngayon, nagsasagawa ng mga hakbang ang lokal na pamahalaan ng Barangay Bagong Sikat upang mapigilan ang pagdala ng sitwasyon. Para sa karagdagang detalye, makibalita tayo kay Mr. Indy de la Cruz. Indy, ano nga ba ang huling updates at ang mga posibilidad na rason sa madalas na pagbaha sa Barangay Bagong Sikat? Yes, Rika. Ito ang special report on flooding here in Barangay Bagong Sikat, Sayan City of Muñoz. Na nakalipas ng mga nagdaang bagyo. Nakarana sa Bagong Sikat pag-ulan ng tubig sa mga ilang lugar. Ilan sa dahilan ng itong klase ng pagbaha ay dahil sa poor drainage system ng barangay at maliit na canal system. Sinabihan pa ito ng mga nakakalat na basura. Isa ring dahilan ay ang mga matitipag-ulan ng bagyo noong nagdaang nakalipas sa buwan. Hindi naging sapat ang mga daloy ng tubig na nagdulot ito ng pagbaha. Sa kabila nito, ang gobyerno at ang lokal na pamahalaan ng Bagong Sikat ay patuloy na gumawa ng aksyon para dito. Sila alang-alang nila ang pagkakaroon ng panunod-ng drainage system at ang pagpapalaki ng mga kanal. Muli, ako si MGL de la Cruz, ang iyong tagapagpulat sa mga kaganapan dito sa Barangay Bagong Sikat, Sayan City of Muñoz. Maraming salamat, Ingy. Ngayon naman ay makibalita tayo kay Mr. Sander Maniego para sa mga karagdagang impormasyon. Salamat, Jasmine. Narito tayo ngayon sa Barangay Bagong Sikat upang mag-interview ng mga residente ukol sa madalas na pagbaha tuwing umuulan. Magandang umaga po. Ano po ang inyong pangalan? May ilang katanungan na po kami about sa pagbaha dito sa DBC. Ano po sa tingin nyo yung dahilan ng pagbaha po dito sa DBC? Ito, baga bumabaha dito sa amin, kaya lang umuulan ka nagkapawala ng tubig ang dami. Kaya lumalakas ang tubig, makitid ang lawa, kaya umuulan siya. What about yung mga drainage? Okay na po yun? Marami sa rin. So, isa po yun sa main factor po yun. Madalas po pagbaha. So, yung improper na Kapag napuno ang kuwek, ang tubigan, yung tubig walang patok na. Kaya bumabaha dito. limited po ang Oo. drainage na naman. Sa magandang araw po, nakaka-experience po ba kayo ng pagbaha dito? Oo, siyempre, nung nakaraan ako, may nakakami dyan. Ano-ano naman po yung mga hakbang na ginagawa po ng mga barangay officials para po malesin yung pagbaha dito sa barangay? Eh, tinignan nila kung ano. Parang ang galit pa. Kaya dapat, siguro, dapat ginagawa nga nila para gawin sa iba pa. Bali Pero para sila, nung bumaha, action agad sila, nagbigay agad sila ng ang nagbigay po ng Ngayon naman ay narito si Mr. Jackson Agustin para sa mga ilang mahahalagang kaalaman upang maiwasan ang lubhang pagbaha. Maraming salamat, Jasmine. Magandang araw, Senmates. Hindi na bago ang mga kinaharap nating hamon tuwing tag-ulan at iyon ay ang pagbaha. Nasa kasalukuyan ay patuloy na lumalala. Ito ay isang suliraning hindi lamang nagdudulot ng abala, kundi banta rin sa ating kaligtasan at kabuhayan. Ngunit alam nyo ba na malaki ang maitutulong ng ating bawat kilos upang maiwasan ang pagbaha? Narito ang ilang mga hakbang na maaari nating gawin bilang isang komunidad. Ang Barangay Bagong Sikat ay kadalasang nakakaranas ng pagbaha tuwing malakas ang ulan o bagyo, partikular dito sa Purok San Vicente. Ayon sa mga residente, ang lalim ng tubig ay umaabot mula bukong-bukong hanggang tuhod, na nagiging resulta na hindi madaanan ang kalsada. Samantala, sa Barangay Bagong Sikat, proper ang mga bahay sa tabi ng daluyan ng tubig ang nakaranas ng pagbaha, na nag-uudyok ng paglikas ng mga residente sa mga mataas na lugar.
Una, mahalaga ang tamang pamamahala ng ating mga basura. Siguraduhing itapon ang basura sa tamang lugar at suportahan ang mga programa sa recycling at waste segregation. Ayon sa mga eksperto, ang maliliit na aksyon tulad nito ay may malaking epekto sa pagpigil ng pagbaha sa ating mga komunidad. Ikalawa, magtanim tayo ng mga puno at halaman. Ang mga ito ay nakatutulong upang sumipsip ng tubig ulan at mapigilan ang mabilis na pag-agos nito patungo sa mabababang lugar. Ang pagtatanim sa paligid ng ating tahanan o pakikiisa sa mga tree planting activities ay isang simpleng paraan upang makatulong sa kalikasan. Panghuli at higit sa lahat, kailangan nating labanan ang sanhi ng mas matinding pagbaha, ang climate change. Suportahan natin ang renewable energy, bawasan ang paggamit ng plastic at magtipid sa kuryente at tubig. Maliit na hakbang na kapag pinagsama-sama ay makapagbibigay ng pangmatagalang solusyon. Muli, Senmates, ang pagbaha ay hindi lamang problema ng ating pamahalaan. Ito ay responsibilidad nating lahat. Sa pamamagitan ng disiplina, pagkakaisa at malasakit sa kapaligiran, makakamit natin ang mas ligtas at maayos na kinabukasan. Ako si Jackson S. Agustin, ito ang CN Balita. Mag-ingat at patuloy na maging bahagi ng solusyon.